Mga kababayan, kumusta po kayo? Si Dante Maravillas. Dito muna tayo sa podcast, Life with Dante M. Pag-usapan natin yung for sale na bahay ni Digong doon sa Davao City na nilagyan ng karatulang for sale. At nagpa-interview sa DCRH si Hanilet and yung kanyang anak na si Kitty sinabi na binibenta na daw ito ng kanyang nanay. Confirm nila ang rason mga kababayan sa interview ng DCRH, yung bahay daw, malungkot na pagmasdan kasi wala nang nakatira. Wala na si Digong kasi nandun na po sa ICC. At siguro, feel nila na malabo nang makabalik, ibenta na lang mga kababayan yung old house. Tapos, lahat daw kasi doon, pati kwarto, pinalagyan ng PNP ng camera. So, mahirap. Nakamonitor. Di ba? O ngayon, ang latest development, pinawi po, inalis yung karatula. Hindi pumayag po si Pulong. Yan o. Duterte rejects plan to sell Davao home. Yan yung karatula. House in lot for sale. May contact number. Tapos, ngayon, not for sale na. Gustong pakialaman mga kababayan ni Hanilet. Si Hanilet po ay common law wife man lang, mga kababayan ni Digong. Kung saan sila may anak, si Kitty Duterte nga po. Pag sinabi mong common law wife, relasyon lang po, live-in partner na hindi man po kasal. Live-in nga, pagka-live-in lang sila. Lang matagal na. So ito ngayon yung development ng balita, sabi dito sa report ng ABS-CBN. Davao City First District Representative Paulo Duterte said his father, former President Rodrigo Duterte, firmly rejects any plans to sell his home in Doña Luisa Village, Davao City, despite the property being seen with a for sale sign over the weekend. Madaling sabi mga kababayan, nagdesisyon lang nito without consulting Digong. So, hindi man lang pala si Pulong. Hindi si Pulong ang kumontra, kundi mismo yung kanyang tatay. Mismong si Digong ang kumontra. So, kasi nakakulong na po si Digong, si Hanilet, nagdidesisyon na tungkol sa mga properties ng kanyang ka-live-in partner na si Digong without consulting yung tao mismo or even the family. Nabigla po si Napulong, pati si Sara siguro. Malamang inaway. Ano niyang karapatan mo na ibenta yung mga properties? Lalo yan, old house yan, may sentimental value. Sa bagay mga kababayan, hindi kayo nakalata, mga kababayan, nung i-aresto si Digong. Ang iserve yung warrant of arrest ng ICC through Interpol, ang nasa pangalan doon, dapat sumama sa eroplano to The Hague. Si Hanilet, kaya na-delay po, ayaw sumama, hindi sumama si Hanilet, kaya ang sumama na lang po si Mijaldea. Si Mijaldea po, so kailangan gawa ng document si Mijaldea na siyang kasama. Kasi yung si Hanilet, ang nasa document na kasama, siya yung kinakasama live-in partner. Pinabayaan si Digong. Hindi sumama si Hanilet. Nang nandun na, pumasyal na lang po. Nakita ninyo? O ngayon, nagdidesisyon na mga kababayan si Hanilet sa kanyang sarili. Sa mga properties ni Digong, gustong ibenta, wala man palang kaalam-alam si Digong. Yan mo. In a text message interview with DCRH, Duterte's partner Hanilet Abansenya said, it pains her to enter the house alone. With only 4 house helpers anya, ever since the former president was brought to the International Criminal Court in The Hague. However, the for sale tarpaulin on the gate of Duterte's private residence has since been removed. Pinatanggal mga kababayan ni Pulong o kung hindi si Sara. Malamang, inaway si Hanilet. O di ba? Inaway. Bakit man yan binibenta? Sa'yo ba yan? Nakapangalan ba yun sa'yo? Bakit ka nakikialam sa mga properties ng tatay? Sumusubra ka na niya. Ang dami mo ng pakinabang. Siyempre, may mga properties na rin siguro. Sabi, may mga negosyo po.
na hindi ko nasabihin kung ano mga negosyo. Pero yung kumakalat po, ang daming negosyo sa Davao City and elsewhere. Itong si Hanilet, siyempre nagpasiguro na rin. Alangan man, di ba? So tinanggal, mga kababayan, si Congressman Duterte, who recently visited his father at the ICC Detention Center, said the former president told him the property holds deep sentimental value. As the first house he bought with his own money, a personal milestone, he refuses to let go of even while detained abroad. Yung sabi ni sa salita nila, sabi ni Pulong, tinanong namin siya kung ibibenta raw ba ang bahay. Hindi raw talaga, ang bahay raw na yan ay ang pinakaunan niyang bahay at ayaw niya talagang ibenta, sabi po ni Pulong. He also clarified that the house in question is different from the property of Hanilet Abansenia. Kang Ma'am Hanilet na anman daw siya'y kaugalingo kong dako nga balay. May malaking bahay siguro ibig sabihin nito. Ang alam ko, tama, mayroon daw siyang sariling malaking bahay. Hindi yan na bahay na kanyang tinitirhan, sabi ni Pulong. Tama yung mga nababasa natin, na mga reactions galing sa ating mga netizens. Yung maliit na bahay niya, pang frontman lang ni Digong. May mga mansion na niya yan. Kaya lang, pinili niya doon kasi doon siya nagugustuhan ng mga tao. Iniisip ng mga tao, paano niya sasabihin na korap si Digong? Ang bahay napakaliit. Simula pa noon hanggang ngayon, yan lang naman ang kanyang bahay. Ngayon, inamin na ni Pulong na si Digong, si Hanilet, may malaking bahay din. Alangan man, saan man yung kunin ang pagpagawa ng malaking bahay. Aling mismo sa bibig ni Pulong. Yan po. Ang kay Ma'am Hanilet, mayroon daw siyang sariling malaking bahay. Hindi yan na bahay na kanyang tinitirhan. Pulong added, for the dispelling rumors of an internal family dispute over property. Yan, sabi ni Pulong. Tinanong namin siya kung ibibenta raw ba ang bahay. Hindi raw talaga. Ang bahay raw na yan ay ang pinakaunan niyang bahay at ayaw niya talagang ibenta. Ayan po yung interview, mga kababayan sa kanya. Kahapon lang po ito. Ako siyang ipanguntahan na po. Una, ako lang siyang likay-likay kay kapalumang ka sa nasulod, di ba? Medyo depressed. So ako siyang ipanguntahan na nga ibaligya ba tong balay sa among lula, sa dili daw ito ibaligya, di sa musugot. Yan nagigya ako ng gidiretso, nga imong balay di sa Doña Luisa ibaligya ba? Nito ba naman siya nga baligya ba daw nga mo doon ay pinakaunan niyang balay, si Hanilet na mo daw kaugaling mong balay, dako daw. So mo to yung tubag. So di daw niya ipabaligya. Pero nabaligya na ni Hanilet, ako kung ipangutan na nga kung antitalo ka kinsa, murag nisulti man to siya, ka-Hanilet daw, murag ana. Wapo ko, way klaro po yung tubag, pero nabaligya na, kung may mabuhat. Kasi sa pagkakaroon, ang among inahan, si mama namo, ni sulti gyud nga, og pohon, og kaluyan sa Ginoo makagawa siya, dito na siya papuyon sa balay namo. So sabi ni Pulong, pag nakalabas si Digong sa ICC, papauwi na daw nila si Digong sa kanilang mama. Ang mama niya si Merman. Si Elizabeth Merman. Doon na daw uwi si Digong. Sabi ni Pulong, kung makalabas. Daghana naman may kaugaling balay. Kung may balay ang mga amahan, dito pwede nang puyo sa mga balay. Sir, kay worried bagod ang buong Pilipinas, mostly support ni tatay dito na ang balay daw for whole history na daw. Di ang kuan gid naman na nastoryahan namo ni VP Inday o ni Mayor Baste na kanang balaya dili na siya actually na masulti nga kang sa among amahan. Ang tagiya na ang tiga Davao na kay nahimo na nilang atuhanan ng lugar. Bukya si Hanilet
May bahay na rin siya na sarili. Gusto pang kunin pati yung old house. Nasupla, mga kababayan. O ito si Sarah, mga kababayan, pakinggan natin yung sinabi niya noon. Nagsuggest na ako kay Hanilet kasi bahay nila yan. Sabi ko, buksan mo na lang para sa mga tao para nakikita nila kung saan ba kumain si Pangulong Duterte, saan siya natulog, ganon. Sabi ko, para ma-share namin yung buhay Ulitin natin mga kababayan yung Pangulong Duterte. sinasabi niya. Nagsuggest na ako kay Hanilet kasi bahay nila yan. Sabi ko, buksan mo na lang para sa mga tao para nakikita nila kung saan ba kumain si Pangulong Duterte, saan siya natulog, ganon. Sabi ko, para ma-share namin yung buhay ni Pangulong Duterte. So yun. Nagpapasalamat ako at sinabi ko na buksan na sa mga tao para nakikita nila, pwede silang pumunta doon, pumasok doon, dito siya natulog, dito yung CR niya, dito siya kumain, para dahil wala na siya dito sa atin, makita man lang ng mga tao the way he lived his life dito sa Davao City. Ayan mga kababayan. Ito yung kinikwento ka kanina. Wala daw passport. Hanilet declined to join Duterte to The Hague. March 13, March 11 yon nang i-aresto si Digong. March 13 itong kwento. Wala daw passport. Paano walang passport? Nagaling sila sa Hong Kong. Ano ba? Paano sila napunta sa Hong Kong? Walang passport. Di ba doon hindi kailangan ng passport sa Hong Kong? Ano ba? So galing silang Hong Kong ang i-arrest. Pero sinabi ni hindi niya ako sumama kasi wala akong passport. Doon pa lang mga kababayan, di ba dapat siyang dumamay? Talagang dinamayan niya. Hindi niya dapat binitawan bilang nagmamahal na pangalawang asawa ni Digong. Sumama po si Mitchell Dea Kaya na-delay. Kasi kailangan pang gawa ng document. Anong tawag noon? Yung sa pasahero. Na nakalista po sa pasahero, passenger, ang eroplano, si Abansenia, Hanilet. Pagkatapos ngayon, biglang lumitaw yung karatula, for sale, yung old house, na hindi naman pala sa kanya. Hindi man yun yung bahay. May bahay na mas malaki. Sabi ni Pulong, itong si Hanilet Abansenia. O di wow. So ano ang lesson nito mga kababayan dito sa ating podcast Life with Dan TM? Mahirap maging pogi. Yan ang lesson. At pag pogi, pinag-aagawan. Pag pinag-aagawan, problema ngayon pagdating sa property. Pwedeng ibenta. Walang paalam. Kaya mahirap maging pogi. Mga kababayan, huwag kasing mag-asawa ng marami para iwas gulo. Sa bagay, si Digong sanay sa gulo, magulong buhay. Kaya nga po, nang mag-retire siya bilang presidente, imbis na namamahinga, ginulo yung ating gobyerno, ginulo yung ating administrasyon. Ayan tuloy yung nangyari. Diniliver siya doon sa The Hague. Di ba? Kaya iwasan ang gulo dapat. Anyway, mga kababayan, kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating channel, Life with Dan TM, click subscribe po. Laging tatandaan po natin, you become what you believe. Bye-bye po.